Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay Assurance of Salvation or pagkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Isang napakahalagang topic po ang ating tatalakayin ngayon. Ano po? At ito po ay patungkol sa katiyakan ng ating kaligtasan. Assurance of salvation. Ano po? At ito po ay aking sinerch at marami po ang nangangaral ng bagay na ito. At ang kanilang key verse po ay matatagpuan sa aklat ng 1 John. Ano? 1 John in chapter 5 in verse 13. Ano po? Ganito po ang sinasabi ng talata. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. So, wala po tayong anumang tutol sa talatang yan. Ano? If you believe, if you have faith on our Lord Jesus Christ, on the gospel of our Lord Jesus Christ, you are saved. You are surely saved. Pero ang tanong po, mga kapatid, are you really in the faith? Kaya po, hindi magkakaroon ng assurance dahil marami po ang nag-aangking mananampalataya, tunay na sumasampalataya, pero ang taglay po nila ay knowledge lamang. Hindi po sila nagtataglay ng tunay na pananampalataya. Kaya po, ano ngayon ang ating maiko-contribute, mga kapatid? Paano po ba tayo talaga magkakaroon ng assurance of salvation? Ang atin pong naipaglingkod na talata noong nakaraan sa Book of Isaiah ay isang napakaganda pong mapanghahawakan natin, mga kapatid. Na kung ang isang tao ay nagsasalita ng hindi ayon sa salita ng Diyos, if they speak not according to this word, sabi po sa Isaiah, it is because there is no light in them. Ano po? So, maliwanag po, mga kapatid, yung talatang yon. So, para ikaw ay makatiyak na ikaw nga ay may assurance of salvation, dapat ay mayroon kang 100% true doctrine according to the will of God, using the verses from the Bible correctly, rightly dividing the word of truth. So, sa bagay na ito po, mga kapatid, magiging repetitious. Bear with me, mga kapatid, narito pong muli ang tamang paggamit ng mga talata sa Biblia. No? Kung ito po'y kung kayo po'y hindi nasasakop ng mga ganitong gamit ng mga talata sa Biblia, kayo po'y nagpapatuloy pa rin sa paggamit ng Malakay 3:10, no? Obligatory tithing, ipinatutupad nyo po dito. Kahit po sabihin hindi sinisingil, mga kapatid, yun po yung maling gamit ng talata, yun po ay nagpapakita na kayo ay hindi mananampalataya. Kayo ay nasa kadiliman. There is no light in you, mga kapatid. Kaya po, sinasaway po nating muli. Tayo po'y naninindigan sa ngalan ng Diyos na ang mga talata dito ay labag po sa kalooban ng Diyos na ipatupad sa panahon natin ngayon. Kaya po, kung kayo'y nagbibigay na ikapo bilang pagsunod sa kautusan, nagastusan na kayo. Mga kapatid, ito po, nagastusan na kayo ay nagkasala pa kayo. At iyon po ay tantamount sa kayo po ay wala sa tunay na pananampalataya. I hope you are saved. I hope you get saved. Pero wala po kayong assurance of salvation. Pero kung kayo po ay tunay na mananampalataya, sabi nga po sa salita ng Diyos, examine yourself whether you be in the faith. No? Give diligence to make your calling and election sure. Bible po mismo, salita po ng Diyos mismo ang nagsasabi, siguraduhin nyo. Mga kapatid, napakadaya po ng ating kaaway na Diablo. Maging ang ating sariling puso, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Tayo po mismo, mga kapatid, pwede tayong madaya ng sarili nating puso.
Kaya po, manghawak tayo sa salita ng Diyos. If they speak not according to the word of God, mga kapatid, there is no light in them. Isa lang po ang dahilan, wala sila sa tunay, tamang pananampalataya, wala sa kanila ang espiritu ng katotohanan, wala sa kanila ang liwanag ng Diyos. So, muli po mga kapatid, we love you with the love of the Lord. Sana po ay magkaroon tayo ng assurance of salvation. Napakahirap po na tayo datna ng kamatayan, akala natin ligtas tayo at marami po ang nasa ganung kalagayan, lalong-lalo na po ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Again, God bless po mga kapatid. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa paksa ng video na ito, we would like to encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali naman po na naging pagpapala ito sa inyo o animan sa mga video sa aming channel, kindly subscribe and share it to others. And we'd like to encourage you na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at inaanyayahan namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan via Facebook Live tuwing Sunday, 8:30 ng umaga ang aming Sunday School, 10 a.m. ang aming Sunday morning worship service at 2 p.m. naman po ang aming afternoon worship service. Nawa, patuloy tayong lumalim at tumatag sa pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. God bless po.